Ciao raga! Musta raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. 2026 na! Happy New Year raga! Pagpasok ng panibagong taon, maraming mga bonus na dapat na i-reapply, i-adjure na at marami ring mga bonus na dapat na aabangan ngayong 2026. Dahil diyan, dapat ay laging bonus ready ka raga. Kaya naman, dapat din ay mayroong bagong Easy 2026 ka. At iyan ang pag-uusapan natin sa vlog na ito, pati ang mga novita regarding sa Easy 2026. Ang detalye raga, alamin natin, dopo na sigla, partiamo! Prima di tutto, linawin muna natin kung ano ga ang ibig sabihin ng Easy. Meron pa rin kasing iba na until now ay hindi sila aware, hindi nila alam kung ano ga ang ibig sabihin noong Easy. Ang acronym na Easy or ISEE stands for Indicatore della Situazione Economica Equivalente, na siyang dokumento na nagsasabi ng sitwasyon ekonomika ng isang pamilya. Doon sa Easy na pag-uusapan natin ngayon, diyan nagre-reflect ang kinita ng lahat ng miyembro ng pamilya sa isang buong taon. Maging yung pera sa bangko, kung nagmamay-ari ba ng bahay o kung nag-aafito. Pati din ang bilang at saka yung edad ng mga members ng pamilya ay isa ding factor sa pagtaas o pagbaba ng Easy. Alam natin lahat na kapag ka mababa ang Easy, mas madaming mga bonus na pwedeng applyan. At mas malaki din ang chances, kapag ka mababa ang Easy, na mabigyan o maaprubahan doon sa mga bonus o financial support na inapplyan or ibinibigay ng gobyerno. Ang lahat ng Easy 2025 ay na-expire na noon pang December 31, 2025. Kaya ngayong 2026 ay dapat nang magpagawa o kumuha ng Easy 2026, yung bagong Easy 2026. Mula January 1 onwards ng taon ay pwedeng mag-request ng Easy 2026. Pero as we all know, melyo na as early as possible ay mag-request na agad ng Easy. Ang validity ng Easy ay until December 31 of the same year. Pwedeng magpagawa ng Easy doon sa mga patronati, sa mga komersyalista, upure, ikaw mismo ay pwedeng mag-request niyan online doon sa sito ni IMS o kaya naman ay doon sa IMS mobile app. Yan yung tinatawag na Easy Precompilato. Take note ha, hindi obligatoryo ang pagkakaroon ng Easy. Kaso nga lang, majority ng mga bonus ay ang Easy ang isa sa mga pangunahing requirements. Yan yung isa sa mga pangunahing dokumento na hinihingi. Kaya kung ikaw ay walang Easy, most likely hindi ka makakapag-apply sa mga majority ng mga bonuses. Ang Easy, ordinaryo, ay tumutukoy, ang reference niyan ay yung kinita at saka status ng pera sa bangko 2 years ago. Kaya, para sa Easy Ordinaryo 2026, ang kailangan na ready to ay noong year 2024. At ang saldo ay dyan sa media na galing sa bangko ay year 2024 din. Ganun pa din ang mga documents na kailangan. So, ibibigay ko sa iyo raga yung ilang mga documents needed gaya ng una, personal documents ng dikyarante, kasama yung Codice Fiscale ng dikyarante at saka Codice Fiscale ng lahat ng kasama sa Stato di Familia. Sertifikato ng Stato di Familia para malaman kung sino-sino ang magkakasama. Kontrato di affitto kung halimbawa na naupa ng bahay. Kapitale residuo naman at saka compravendita kung halimbawa na nagmumutuan ng bahay or bumili ng bahay. Reddito 2024 ng lahat ng members ng pamilya. Kundi, maaaring ang percent ay yung Certificazione Unica or CUD ng 2025, maaari din na 730 2025 o kaya naman ay Modelo Unico 2025. Ang CUD sa IMS para doon sa natanggap na NASPI or Disokupasyone
yan ay ready to din. Maging yung natatanggap na pensyon, yan ay ready to din. Ang isa pang document na kailangan ay yung saldo giacenza media ng 2024 din. Targa ng makina kung halimbawa na mayroong kotse. Certificado di invalidità kung halimbawa na doon sa pamilya ay mayroong member na PWD. Ano-ano ga ang mga novita para sa IZE 2026? Kasi mayroong mga kambyamento. Apat bale ang pagbabago sa calculation ng IZE 2026. Yan ay nakabase doon sa Legge di Bilancio ng 2026. Number 1, ang franquigia sa Prima Casa ay itinaas mula doon sa dating 52,500 euros, ngayon ay 91,500 euros na. Para sa mga residente ng Capoluogi di Città Metropolitane gaya ng Roma, Milano, Torino, Napoli, maaari pang umabot hanggang 120,000 euros. Pangalawa na pagbabago, ang skala di equivalenza, ito ay good news, ay magkakaroon ng increase para sa mga pamilya. Okay? Yung skala di equivalenza ay magkakaroon ng increase para sa mga pamilya. Ang effect niyan, kapag mas madaming mga anak or mayroong mga kapamilya na mayroong disability, mas magiging mababa ang IZE ngayon. Yun ang magiging epekto sa pagtaas ng skala di equivalenza dahil nga mayroong increase. Siyempre, alam natin, kapag mas mababa yung IZE, mas maraming bonus ang pwedeng applyan or pwedeng matanggap. Number 3, ang mga cryptocurrencies. Ito naman ay hindi masyadong good news. Ang mga cryptocurrencies ay kailangan na ding i-declare para sa IZE 2026. Ang dapat na i-declare ay yung value as of December 31, 2024. Isa pa, kailangan ay malaman mo din raga. Additionally, maaari na pati ang mga pera padala sa ibang bansa, yung mga ipinadalang pera sa ibang bansa via money transfer ay maaaring maging subject na rin for verification and cross-checking. Number 4, na pagbabago panghuli. Kung last year, 2025 ay experimental palaang, ngayong 2026 ay malinaw na at saka fully implemented na ang natatanggap mula doon sa Assegno Unico Universale per figli or yung tinatawag na AUU, yan ay hindi na isasama sa calculation ng IZE 2026. Ayun raga, umaasa ako na naging malinaw sa iyo at nakatulong sa iyo ang information na pinag-usapan natin sa video na ito. Sana ay matulungan mo rin ako. Malaking bagay kapag ikaw ay nakapag-follow sa akin at malaking tulong din sa akin kung ikaw ay makakapag-subscribe. Sana rin ay ma-share mo rin sa iba, sa ating mga kababayan, ang video na ito at ang aking channel, ang aking Facebook page para na sa ganun ay makatulong din tayo sa kanila. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie raga, alla prossima! Ciao raga, musta raga? Bibigyan kita ng 4 na dahilan kung bakit ngayong 2026 ay dapat ka nang gumamit ng TapTap Send app sa pagpapadala ng pera sa Pilipinas at paano ka magkakaroon ng extra income gamit ang TapTap Send. Number 1, napaka-komodo as in hassle-free ang pagpapadala ng pera sa Pilipinas gamit ang TapTap Send. Magda-download ka lang ng TapTap Send Money Transfer app, magre-register, gamit lang ang iyong smartphone, makakapagpadala ka na kahit nasaan ka pa. Nasa labas ng bahay o nasa loob ng bahay, nakahiga sa leto, makakapagpadala. No need na magbiyahe, pumila at maghintay. Number 2, laging competitive ang exchange rates. Makakatipid ka pa dahil libre as in free transfer kapag ka nagpadala sa mga bank account sa Pilipinas o kaya naman ay sa mga e-wallets gaya ng GCash at saka ng Maya. Kung gusto naman na via cash pickup, pwede rin sa mga Cebuana, Palawan, etc. Sila naman ang mayroong lowest transaction fee. Number 3,
Kapag ka ikaw ay magpapadala, ikaw ay first time pa lang na magpapadala gamit ang TapTapSend, huwag mong kalimutan na gamitin yung promo code na RagaChad para makatanggap ka ng welcome bonus doon sa iyong unang padala. Automatic na mapapadagdag yan doon sa iyong ipapadala. As of now ay 15 euros ang bonus kapag ginamit yung promo code na RagaChad. Number 4, na-enjoy mo na yung 1, 2, and 3, pwede ka pang kumita dito sa TapTapSend. Kasi kapag ka ikaw ay nag-register at gumamit ng TapTapSend, automatic bibigyan ka, makikreate sila ng promo code mo. At yung promo code mo na yon ay pwede mong i-share doon sa iba, sa mga hindi pa nakakagamit ng TapTapSend. Imaginin mo kapag ka nakasampu ka na gumamit ng iyong code, aba ay 150 euros din yun. Ang TapTapSend ay hindi lang dito sa Italy kasi pwede mo yang i-share doon sa mga OFWs na kakilala mo, kamag-anak mo na nasa sa US, UK, Canada, Australia, UAE at sa maraming mga bansa dito sa Europa. Kaya Raga, 2026 na, gumamit ka na ng TapTapSend. Gamitin mo yung promo code na RagaChad kung hindi ka pa nakakagamit. Kaya Raga, i-TapTapSend mo na yan.